Una po sa ating mga balita, aprobado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng Safe Conduct Pass sa mga dating rebelde. Dahil dito, pwede na nilang ayusin ang kanilang aplikasyon na mabigyan ng amnestiya nang hindi natatakot na baka hulihin ng otoridad. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Janessa Felix ng PTV Davao. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand... Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial signing ng Memorandum Order na nagpapahintulot sa National Amnesty Commission na magbigay ng Safe Conduct Passes sa mga amnesty applicant. Higit 2,000 ang aplikante ng amnestiya sa buong Pilipinas ngayong taon na kinabibilangan ng dating mga miyembro ng New People's Army, miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, Moro National Liberation Front o MNLF at ang mga miyembro ng Revolusyonaryong Partido na manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Buncayao Brigade, na mayroong kinakaharap na kaso dahil sa kanilang political beliefs. Upang makapag-apply, kinakailangang mag-submit ng application form na pwedeng ma-access sa website ng National Amnesty Commission at mga opisina sa Local Amnesty Board, Certificate of Membership sa kanilang rebel group at government ID. Para naman sa dating mga miyembro ng CPP-NPA, kakailanganin din ang Joint AFP-PNP Intelligence Committee o JAPIC Certificate, Custodial Debriefing Report at Oath of Allegiance. Ang Safe Conduct Pass o SCP ang magbibigay sa piling amnesty applicants ng access sa amnesty program na wala ng pangamba na mahuli at masiguro ang kanilang kaligtasan at seguridad habang hinihintay ang resulta ng kanilang aplikasyon. Pagsisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging mas accessible ang programa sa mga recipients at makapagsimula sila ng maayos na buhay sa pamamagitan ng reintegration. Nakahandang sumuporta at umalalay ang gobyerno sa mga Pilipinong nagnanais na magkaroon ng mapayapang buhay na walang takot at may dangal. Ipagpapatuloy din ng Pangulo ang kanyang tungkulin sa bansa dahil layunin niya na magkaroon ng pagkakaisa ang Pilipinas at ang bawat isa ay magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay. Higit sa lahat, ito ay isang paanyaya sa lahat ng rebelde na ihinto ang armadong pakikibaka. Ito ay isang bagong pahina upang makapagsimula muli. Isantabi ang pansariling interes at makiisa sa pagtataguyod sa kaunlaran ng ating bayan. Paglilinaw ng National Amnesty Commission, hindi saklaw sa nasabing programa ang may mga kaso gaya ng panggagahasa at drug-related cases. This will encourage the applicants who had been in hiding for years to have a first taste of fresh air, of freedom, and come out to avail of the President's kind-hearted act of giving them a new start of life of a free man. Paglilinaw naman ng NAC, isasalang pa ang mga isinumiting dokumento na naaayon sa alituntunin ng komisyon. Hindi rin maaaring makapag-apply ang kasalukuyang nakakulong.